Para sa pamilya ko, si Ismael Lopez ang perpektong lalaki. Gwapo, mayaman at tagapagmana ng isang malaking imperyo. Pero para sa akin, isa siyang estranghero na pilit pinagkakasundo sa akin. Bago ko ibigay ang buong buhay ko sa kanya, kailangan kong malaman ng totoong ugali niya. Kaya nagpanggap akong si Anya, isang simpleng katulong sa mansyon niya. Ang akala kong simpleng pagmamanman na uwi sa isang laro ng puso. Mabait siya, maalaga at malayo sa balitang suplado siya. Pero habang nahuhulog ang loob ko sa kanya, isang malaking sikreto ang matutuklasan ko. Hindi lang pala ako ang nagpapanggap sa bahay na ito. Sino ba talaga ang pinakamalaking manloloko sa aming dalawa? Si Clarice o Anya Mendoza, ang matalinong tagapagmana ng Mendoza Holdings. Ayaw niyang magpakasal sa lalaking hindi niya kilala, kaya nagpanggap siyang katulong na si Anya para kilalanin ang kanyang fiancé. Si Ismael Lopez, ang misteryoso at seryosong CEO ng Lopez Group. Mukhang masungit sa media pero may nakatagong lambot sa puso, lalo na kay Anya. Si Manang Rosa, ang mayordoma sa mansyon ni Ismael. Ang tanging nakakaalam ng sikreto ni Clarice at nagsisilbing kakampi niya. Si Mark, ang pinsan at pinagkakatiwalaang kaibigan ni Ismael na madalas bumisita sa mansyon. At si Don Ramon Lopez, ang istrikto at makapangyarihang ama ni Ismael na kumukontrol sa buhay nito. Bago pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakarating ang ating mga kwento. Anya, ayusin mo naman yung pagpupunas mo, darating na si Sir Ismael. Halos mabitawan ko ang basahan sa gulat nang sumigaw si Manang Rosa. Huminga ako ng malalim at pinalakasin ang loob ko. Ako si Clarice Mendoza sa totoong buhay. Isang eredera, pero simula ngayong araw, ako na si Anya. Ang bagong stay-in na katulong sa mansyon na magiging fiancé ko na si Ismael Lopez. Bakit ko ito ginagawa? Simple lang. Ayoko matali sa lalaking hindi ko kilala. Sabi ng parents ko, perpekto si Ismael. Pero sa mundo ng mayayaman, plastic ang lahat. Gusto ko makita kung paano niya tratuhin ang mga maliliit na tao kapag walang kamera. Eksaktong 6:00 gabi nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling suit at may seryosong mukha. Si Ismael, gwapo siya, sa totoo lang. Mas gwapo pa sa mga litrato niya sa magazine. Pero ang lamig ng mga mata niya. Sino siya, Manang? Malamig na tanong ni Ismael habang nakatingin sa akin. Nangatog ang tuhod ko. Anya po sir, bagong katulong. Mabilis kong sagot habang nakayuko. Lumapit siya sa akin at ramdam ko ang bango ng mamahaling pabango niya. Huminto siya sa harap ko at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Siguraduhin mong malinis ang kwarto ko, ayoko nang makalat. Pagkatapos niyon ay umakyat na siya sa itaas at napabaga ako ng hangin. Mukhang masungit nga, pero hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Habang naghahanda ako ng hapunan niya, narinig ko siyang may kausap sa telepono sa sala. I don't care about the marriage, Dad. Pakakasalan ko lang ang Mendoza na yan para sa business. Wala akong pakialam sa kanya, sabi ni Ismael. Nanlamig ang buong katawan ko at doon ko napatunayan. Tama nga ang hinala ko. Business lang ang tingin niya sa akin. At doon nagsimula ang kagustuhan kong mas kilalanin pa siya bago ko tuliyang sirain ang kasunduang ito. Kinabukasan, maaga ako nagising para maghanda ng almusal. Dahil lumaki naman ako na may disiplina, marunong ako magluto. Nagluto ako ng sinangag, bacon at scrambled egg. Nang bumaba si Ismael, nakabihis na naman siya ng formal. Umupo siya sa hapag at tinikman ang luto ko.
Nakatitig lang ako sa kanya mula sa kusina. Kinakabahan. Paano kung mapulaan ang luto ko? Uminom siya ng kape at tumingin sa akin. Anya? Po, sir? Lumapit ako agad. Sino nagluto nito? Tanong niya at walang emosyon. Ako po, sir. Hindi po ba masarap? Pasensya na po, papalitan ko. Hindi. Putol niya sa sasabihin ko. Masarap. Mas masarap pa sa luto ng mga chef sa mamahaling restaurant. Salamat. Natigilan ako. Ang akala kong susungitan ako, nagpasalamat pa. May kaunting kilig na ewan ang gumapang sa dibdib ko. Pero agad ko yung iwinaksi. Huwag kang marupok, Clarice. Pera lang ang habol niya sa pamilya mo. Pagpapaalala ko sa sarili ko. Bago siya umalis, may iniwan siyang envelope sa lamesa. Anya, iabot mo yan sa driver mamaya. Mahalagang dokumento yan para sa kasal ko sa susunod na buwan. Nang makaalis siya, binuksan ko ang envelope dahil sa kuryosidad. Doon ko nakita ang background check sa akin, kay Clarice Mendoza. May mga picture ko doon, pero luma na. Nung high school pa ako at medyo mataba pa at may salamin. Kaya naman pala hindi niya ako namumukhaan ngayon. Pero ang mas naging kapansin-pansin ay ang note na nakasulat sa gilid ng picture ko gamit ang panulat ni Ismael. Masyadong inosente. Madaling pasunurin. Naimbyer na ako. Akala ba niya? Sunod-sunuran ako? Humanda ka, Ismael Lopez. Isang linggo na ako sa mansyon at unti-unti ko nang nakukuha ang routine ni Ismael. Sa gabi, madalas siyang mag-overtime sa mini office niya sa loob ng bahay. Isang gabi, bandang 11:00, nagdala ako ng mainit na gatas sa kwarto niya. Kakatok na sana ako nang marinig ko ang mahinang boses niya. Parang umiiyak. Sumilip ako sa bahagyang nakabukas sa pinto. Nakita ko si Ismael. Nakasubsob ang mukha sa mga palad niya. Hawak ang isang lumang picture frame. Sana nandito ka pa, ma'am. Pagod na akong magpanggap na matatag para sa kumpanya. Pagod na akong sundin si Dad. Bulong niya sa hangin. Napatakip ako sa bibig ko. Ang cold at seryosong CEO na kilala ng lahat. Umiiyak, mag-isa sa dilim. Biglang lumambot ang puso ko. May pinagdadaanan din pala siyang hirap. Hindi lang puro yaman at kapangyarihan. Aalis na sana ako nang bigla akong matisod sa carpet. Ay! Kalabaw! Napatili ako at nabitawan ko ang tray. Basag ang baso. Bumukas ang malaking pinto at lumarawan ng gulat at galit sa mukha ni Ismael. Anya? Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba dyan? Galit niyang tanong habang mapula pa ang mga mata niya. Sir, sorry po. Magdadala lang sana ako ng gatas. Nanginginig kong sabi habang pinupulot ang mga nabasag na bubog. At sa kamalasan, inihiwa pa ang daliri ko. Aray! Nakita kong nagbagong ekspresyon ni Ismael. Nawala ang galit at pinalitan ng pag-aalala. Lumuhod siya sa harap ko at hinawakan ng kamay ko. Ang tanga naman, Anya. Sabi nang huwag mong hawakan ang bubog eh. Binuhat niya ako as in bridal style at inilapag sa kama niya. Doon ko naramdaman ng sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Kumuha si Ismael ng first aid kit at pinaupo ako sa gilid ng kama niya. Maingat niyang nilinis ang sugat ko sa daliri. Sobrang lapit na mukha niya sa akin. Amoy na amoy ko ang panlalaki niyang bango. Masakit ba? Tanong niya. Mas malambot na ngayon ang boses. Konti lang po, sir. Salamat po. Nauutal ko namang sagot. Huwag mo na akong tawaging sir kapag tayo lang dalawa. Ismael na lang. Total, mukhang pareho naman tayong pagod sa buhay.
Sabi niya habang nilalagyan ng band-aid ang daliri ko. Tumingin ako sa kanya. Bakit po kayo malungkot kanina? Kung okay lang po na itanong. Bumuntong hininga siya at sumandal sa upuan. Ang daming pressure, Anya. Ang tingin ng mga tao sa akin, maswerte. Kasi mayaman ako. Pero ang totoo, hawak ng tatay ko ang leeg ko. Pati itong darating na kasal ko, business arrangement lang. Hindi ko man lang mahal yung babae. Nonsense man, pero medyo nasaktan ako. Paano kung mabait naman pala yung babaeng pakakasalan nyo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. Diretso sa mga mata ko. Kahit gaano pa siya kabait. Kung pilit ang lahat, walang kwenta. Mas gusto ko pa ang simpleng babae na tulad mo. Walang pretensyon. Napako ako sa kinaupuan ko. Sinabi niya ba talagang gusto niya ang katulad ko? Ang gulo. Gusto kong matuwa pero nagilty ako. Kasi ang totoo, pinakamalaking pretensyon ang ginagawa ko ngayon. Pumasok ang ikalawang linggo at napapansin ko na nagbabago ang pakikitungo sa akin ni Ismael. Madalas na siyang umuwi ng maaga. At tuwing kakain siya, gusto niya inasa tabi niya ako para kausapin siya. Isang araw, bumisita sa mansyon ng pinsan niyang si Mark. Nakita ako ni Mark sa kusina habang naghahanda ng juice. Wow! Sino tong magandang chinitang to? Bagong maid mo, Ismael? Nakangiting tanong ni Mark sabay kindat sa akin. Hi, miss. Anong pangalan mo? Anya po. Sagot ko at medyo naiilang sa titig ni Mark. Bagay sa iyong pangalan mo, kasing ganda mo. Hindi natapos si Mark ang sasabihin niya nang biglang tumayo si Ismael at humarang sa pagitan namin. Madilim ang mukha ni Ismael. Mark, dinala mo ba yung mga papeles na kailangan ko? Kung hindi, lumayas ka na. Natawa si Mark na parang may nahalata. Wow! Bro! Relax! Nagtatanong lang naman, masyado kang protective dyan sa katulong mo ah. May gusto ka ba sa kanya? Natahimik ang buong sala. Tuwingin si Ismael kay Mark pagkatapos ay sa akin. Oo, may problema ba ron? Seryosong sagot ni Ismael. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko sa narinig ko. Umalis si Mark na nakangisi habang ako naman ay naiwang tulala sa kusina. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Mahal na ba ako ni Ismael bilang Anya? Paano ko malaman niyang totoo? Mamahalin pa rin ba niya si Clarice? Isang Sabado ng gabi, umulan ng napakalakas at may bagyo yata. Biglang nawala ng kuryente ang buong mansyon. Takot ako sa dilim at sa kulog, kaya napaupo na lang ako sa gilid ng kama ko sa kwarto ng mga katulong. Nakakumot at nanginginig. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Doon ay nakatayo si Ismael, hawak ang isang flashlight. Anya? Okay ka lang? Alam kong takot ka sa kulog. Bakas ang pag-aalala sa boses niya at nalaman niya siguro kay Manang Rosa. Ismael, hindi ko na napigilang tawagin siya sa pangalan niya. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko sa kama. Nang kumulig ng napakalakas, otomatiko akong napayakap sa kanya. Akala ko bibitiw siya. Pero mas hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko at niyakap ako pabalik ng mahigpit. Andito lang ako, Anya. Huwag kang matakot. Bulong niya. Sa dilim ng gabi habang nararamdaman ko ang init ng katawan niya, doon ko natanto ang isang bagay. Mahal ko na si Ismael. Hindi na to isang laro o investigasyon. Hulog na ako sa fiancé ko na hindi nakakaalam kung sino talaga ako. Ismael, paano kung isang araw malaman mong hindi akong inaakala mo?
Tanong ko habang nakasandal ang ulo sa dibdib niya. Natahimik siya sandali bago sumagot. Kahit sino ka paan niya, ang mahal ko ay ang babaeng kasama ko ngayon. Hindi ang pangalan mo, kundi ang puso mo. Naiyak ako sa tuwa at sa matinding takot. Paano ko sasabihin ng totoo? Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Tinawagan ako ng mami ko sa aking totoong phone. Clarice, nasan ka ba? Next week na ang formal meeting niyo ni Ismael para sa kasal. Kailangan mo magsukat ng gown. Galit na sabi ni mami. Ma'am, may inaayos lang ako. Darating ako sa meeting, don't worry. Sagot ko bago ibaba ang telepono. Kinahapunan, nakita ko si Ismael sa sala na tinitingnan ang listahan ng mga bisita. Mukha siyang stress na stress. Lumapit ako sa kanya at binigyan siya ng tsaa. Ayaw mo ba talagang magpakasal, Ismael? Tanong ko at sinusubukan ng nararamdaman niya. Tumingin siya sa akin, malungkot ang mga mata. Kung pwede lang kitang itanan ngayon, Anya. Ginawa ko na. Pero nakasalalay ang kumpanya ng pamilya ko rito. Kailangan kong gampanan ng tungkulin ko. Pero ipangako mo sa akin na kahit masakal ako, kahit makasal ako, huwag kang aalis sa tabi ko. Doon sa parting iyon ay parang sinaksak ang puso ko. Gusto niyang maging kabit niya ako habang kasal siya kay Clarice. Na ako rin naman. Sobrang gulo ng sitwasyon. Pero naisip ko, kung sasabihin ko ng totoo sa formal meeting, magiging maayos din ang lahat. Malalaman niya na ang pakakasalan niya at ang babaeng mahal niya ay iisa. Sige, Ismael, magkita tayo sa araw ng meeting niyo ni Clarice. Bulong ko sa sarili ko na may ngiti sa aking mga labi. Ito na ang araw ng formal meeting ng pamilya Mendoza at Lopez sa isang mamahaling hotel. Maaga ako umalis sa mansyon at nag-iwan lang ako ng sulat kay Manang Rosa na may emergency ako. Nagayos ako bilang si Clarice Mendoza. Nagsuot ako ng eleganteng pulang damit. Nag-make-up at inayos ang buhok ko. Mukha akong isang tunay na eritera. Malayo sa anyo ni Anya na laging nakatali ang buhok at walang ayos. Pagpasok ko sa VIP room ng restaurant, nandun na ang mga magulang ko, pati ang tatay ni Ismael pero wala pa si Ismael. Paglipas ng 30 minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Ismael, nakasuot ng napakagwapong suit. Pero ay kinagulat ko, hindi siya nagulat nang makita ako. Walang gulat sa mga mata niya. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng nakakaloko. Umupo siya sa tapat ko. Hi, Clarice. Or dapat ko bang sabihing, Hi, Anya? Malabig na sabi ni Ismael. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong sabi mo? Tumawa ang tatay ni Ismael, pati ang mga magulang ko. Anak, mukhang naging matagumpay ang plano ninyo, sabi ng tatay ni Ismael. Tumingin sa akin si Ismael at may halong tagumpay sa mga mata. Clarice, sa unang araw pa lang na pumasok ka sa mansyon ko, alam ko nang ikaw si Clarice Mendoza. Kilala ko ang pamilya niyo at alam ko magpapadala kayo ng spy. Nung nakita kita sa kusina, alam ko na agad. Yung mga background check na nakita mo, sinadya kong iwan yon para isipin mo hindi kita kilala. Parang gumuho ang mundo ko. So, pinaglaruan mo lang ako. Yung mga sinabi mo tungkol sa pagmamahal mo kay Anya, lahat ng yun, acting lang. Sigaw ko habang umuusbong ang luha sa mga mata ko. Business is business, Clarice. Alam kong ayaw mo sa kasal na to kaya gumawa ako ng paraan para may love ka sa akin. Bilang si Ismael mabait at misteryoso. At nagtagumpay ako. Diba? Kasi nahulog ka. Sabi niya at walang emosyon ang muka. Ang sakit. Ang akala kong ako ang nagmamanaman.
Ako pala ang minamanmanan at ginagawang tanga. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Tumayo ako at sinampal si Ismael sa harap ng mga magulang namin. Napakasinungaling mo! Ginamit mo ang nararamdaman ko para lang sa negosyo nyo! Galit na sigaw ko habang pumapatak ang mga luha ko. Clarice, umayos ka! Saway ng mami ko. Para sa kumpanya natin to. Ayoko na sa kasal na to. Hindi ako magpapakasal sa isang demonyong katulad mo. Sigaw ko kay Ismael bago ako tumakbo palabas ng restaurant. Narinig kong tinawag niya ang pangalan ko. Pero hindi ako lumingon. Sumakay ako ng taxi habang iyak ng iyak. Ang sakit-sakit sa dibdib. Ang lalaking binigyan ko ng tiwala. Ang lalaking akala ko ay nakasama ko sa hirap at lungkot ay isang malamig na negosyante lang pala na ginamit ng kahinaan ko para makuha ang gusto niya. Pagdating ko sa bahay namin, dinala ko ang lahat ng gamit ko at nagpasya akong magpunta sa probinsya. Sa rest house namin sa Batangas, kailangan kong lumayo. Kailangan kong hilumin ang puso kong nadurog ng sarili kong katangahan. 2 linggo na ako sa Batangas. Putol ang lahat ng komunikasyon ko sa pamilya ko at lalo na kay Ismael. Sinubukan ko mag-focus sa sarili ko. Pero gabi-gabi pa rin akong umiiyak. Naaalala ko pa rin ang mga gabi na magkasama kami sa ilalim ng ulan. Ang pag-aalaga niya sa sugat ko. Totoo ba talaga na acting lang ang lahat ng yon? Isang hapon, habang nakaupo ako sa tapat ng dagat, may narinig akong pamilyar na boses mula sa likod ko. Anya. Lumingon ako. Doon ay nakatayo si Ismael. Ang laki ng pinagbago niya. May eyebag siya. Bagul ang buhok at hindi na planchado ang suot niyang polo. Mukha siyang taong hindi natulog ng ilang linggo. Tumayo ako para umalis. Pero mabilis siyang lumipat at hinawakan ng kamay ko. Clarice, please, pakinggan mo muna ako. Huwag kang tumakbo ulit. Bakit ka pa nandito? Para pagtawanan ako? Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Nasira mo na ang puso ko. Sigaw ko sa kanya habang sinusubukang bawiin ang kamay ko. Hindi, nagkakamali ka. Sigaw rin niya at sa pagkakataong ito, nakita kong may luha sa mga mata niya. Oo, nung una, plano ko lang na paamuin ka para matuloy ang kasal. Pero sumumpa ako, Clarice. Habang tumatagal, nahulog talaga ako sa'yo. Yung gabi na umiiyak ako sa kwarto, yung gabi sa ilalim ng ulan. Totoong Ismael yun, hindi yun acting. Napatitig ako sa kanya. Paano ako maniniwala sa'yo? Ang galing mo magsinungaling, Ismael! Lumuhod si Ismael sa buhanginan sa harap ko. Ang isang sikat at makapangyarihang CEO. Nakaluhod sa paanan ko habang umiiyak. Kahit talikuran ko ang kumpanya ng tatay ko, gagawin ko. Nung umalis ka, dun ko na-realize na walang kwenta ang pera at kapangyarihan kung wala ka sa tabi ko. Mas gusto ko pang maging simpleng Ismael na kasama si Anya kaysa maging CEO na wala ka. Nanginginig ang labi ko at nararamdaman ko ang katapatan sa boses niya ngayon. Walang kamera, walang mga magulang namin, kami lang dalawa sa tabing dagat. Bakit mo sa akin ginawa yun sa meeting? Tanong ko at medyo humapa ang galit pero may sakit pa rin. Kasi natakot ako. Pag-amin niya habang nakatingin sa itaas sa akin. Natakot ako na baka kapag nalaman mong alam ko ang totoo, isipin mong niloloko kita. Naunahan ako ng pride at takot ko. Kaya inunahan na kita. Patawarin mo ako, Clarice. Sobrang gago ko.
Tumalikod ako sa kanya. Kailangan ko ng oras, Ismael. Hindi madali magpatawad kapag ganito kalalim ang sugat. Tumayo siya at tumango ng malungkot. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal, hindi kita susukuang muli. Bumalik si Ismael sa Maynila, pero hindi niya ako tinigilan sa pagpapadala ng mga bulaklak, pagkain at mga sulat na isinulat niya mismo gamit ang kamay niya araw-araw. Binabasa ko ang bawat sulat at unti-unting lumalambot ang puso ko. Nararamdaman ko ang totoong pagsisisi niya. Isang araw, nakapanood ako ng balita sa telebisyon. Ang Lopez Group nahaharap sa malaking krisis matapos bawiin ng mga investor ang kanilang shares dahil sa hindi natuloy na kasal ng tagapagmana na si Ismael Lopez sa heredera ng Mendoza Holdings. Ayon sa balita, tuloy nang itinakwil ang matandang Lopez ang kanyang anak na si Ismael. Dahil sa pagtanggi nito, na ituloy ang kasunduan ng walang pahintulot ni Clarice Mendoza. Nalaki ang mga mata ko. Ginawa niya talaga. Binitawan niya ang kumpanya para sa akin. Nawala sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan dahil pinili niyang hintayin ako at huwag akong pilitin sa kasal. Doon ko napatunayan na totoo ang pagmamahal niya. Hindi siya red flag. Biktima rin siya ng sistema ng mga mayayaman. Pero gumawa siya ng paraan para maging malaya para sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agad akong bumalik ng Maynila at pinuntahan ang address na ibinigay sa akin ni Manang Rosa. Hindi na itong marangyang mansyon na may mga gwardya. Isa na itong lumang apartment sa isang siksikang subdivision. Pagbaba ko ng kotse, nakita ko si Ismael na nagbubuhat ng mga kahon ng mga lumang gamit at dokumento. Pawisan siya, madumi ang t-shirt at halatang pagod na pagod. Nang makita niya ako, natigilan siya. Nabitawan niya ang hawak niyang kahon. Clarice, anong ginagawa mo rito? Hindi rito ang lugar para sa isang katulad mo. Sabi niya at may bakas ng hiya sa boses. Lumapit ako sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Pinunasan ko ang pawis sa noo niya gamit ang panyo ko. Sabi mo, kahit sino pa ako, ang mahal mo ay ang puso ko. Ngayon, ako naman ang magsasabi sa'yo na kahit wala ka ng pera, si Ismael pa rin ang mahal ko. Nalaki ang mga mata niya at bago pa siya makapagsalita, sinalubong ko na siya ng isang mahigpit na yakap. Doon naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Umiiyak ang lalaking dati ay hindi marunong magpakita ng emosyon. Akala namin ay doon na magiging madali ang lahat, ngunit nagkamali kami. Isang gabi, habang nagluluto kami ng hapunan sa maliit na kusina ni Ismael, biglang may kumatok ng marahas sa pinto. Pagbukas ito, bumungad ang dalawang lalaking nakasut. Kasunod ang ama ni Ismael. Si Don Ramon Lopez at may hawak itong mga dokumento. Ganyan raw kababa ang bagsak mo, Ismael? Dahil lang sa isang babae, tinalikuran mo ang legacy ng pamilya natin. Malamig na sabi ni Don Ramon habang pinapalibot ng paningin sa maliit na apartment. Umalis ka na, Dad. Masaya na ako dito. Huwag mo nang guluhin si Clarice. Pagtatanggol sa akin ni Ismael habang itinago niya ako sa likod niya. Masaya? Tingnan natin kung gaano kayo kasaya kapag nabaon ka sa utang. Inihagi si Don Ramon ng isang demand letter. Ginamit ko ang impluwensya ko para harangin ang lahat ng inaplayan mong trabaho at loan para sa bagong negosyo mo. Walang tatanggap sa iyo sa industriyang ito, Ismael. Paliban na lang kung babalik ka sa akin at pakakasalan mo ang babaeng pipiliin ko. Nanginig ako sa galit, pero hinawakan ng mahigpit ni Ismael ang kamay ko. Kahit mag-construction worker ako, Dad, hindi ko kakailanganin ng pera mo.
Hindi ko kayang panoorin si Ismael na unti-unting sinisira ang sarili niyang ama. Kaya naman kinabukasan, gumawa ako ng sarili kong hakbang nang hindi nalalaman ni Ismael. Pinuntahan ko ang aking mga magulang sa opisina ng Mendoza Holdings. Ma'am, Dad, kailangan ko ng tulong ninyo. Pakiusap ko. Halos lumuhod na ako sa harapan nila. Tulungan niyo si Ismael. I-fund niyo ang architectural firm na balak niyang itayo. Alam niyo kung gaano siya kagaling. Nagpalitan ng tingin ng mga magulang ko. Clarice, malaking kalaban si Don Ramon. Kung tutulungan namin si Ismael, ibig sabihin ay idinedeklara namin ang Lopez Group bilang kaaway sa negosyo. Seryosong sagot ni Dad. Gawin niyo para sa akin, Dad. Kung hindi dahil sa kasunduan niyo, hindi magkakagulo ng ganito. I'll do anything. Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo sa kumpanya. Magtatrabaho ako ng mabuti. Basta bigyan niyo si Ismael ng pagkakataon. Pagmamakaawa ko habang umiiyak. Nakitang seryoso ako. Bumutong hininga ang daddy ko. Fine. Pero may isang kondisyon. Hindi dapat malaman ni Ismael na mula sa amin ang pondo. Alam mo ang pride ng lalaking yan. Tumango ako. Gagawin ko ang lahat basta maging maayos ang lalaking mahal ko. Makalipas ang ilang buwan, isang misteryosong investor ang nag-abot ng malaking pondo para sa startup firm ni Ismael. Dahil sa talino at galing niya, mabilis na nakilala ang kanyang kumpanya. Nakakuha siya ng malalaking proyekto at unti-unti siyang bumangon ng mas matatag kaysa noong CEO pa siya ng Lopez Group. Isang gabi, nag-celebrate kami sa isang simpleng restaurant. Masayang masaya si Ismael. Anya, sa wakas, unti-unti ko nang nababawi ang buhay ko. At ang pinakamasaya, nagawa ko ito nang wala ang tulong ni Dad. Nagawa ko ito gamit ang sarili kong pawis. Masayang sabi niya habang itinataas ang baso ng wine. Ngumiti ako, pero may kaunting kirot sa puso ko. May sikreto pa rin akong itinatago sa kanya. Ang katotohanan ng pamilya ko ang nagbigay ng pondo sa kanya. Pero pinili kong manahimik. Ayokong sirain ang kasiyahan at kumpiyansa niya sa sarili. Proud na proud ako sa iyo, Ismael. Sabi ko sabay hawak sa kamay niya. Deserve mo ang lahat ng tagumpay na ito. Ngunit tulad ng lahat ng sikreto, mabilis din itong nalaman. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa opisina ni Ismael, bilang pagtulong sa kanya, nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng bintana. Hawak ang isang bank certificate at kontrata. Lumingon siya sa akin. Wala ang dating ngiti sa mukha niya. Malabig muli ang kanyang mga mata, tulad noong una ko siyang nakilala sa mansyon. Clarice, ano to? Tanong niya. Pinakita ang pangalan ng subsidiary company ng pamilya ko na nakasaad sa pondo niya. Mendoza Holdings ang nagfinance sa kumpanya ko. Akala ko ba galing ito sa isang independent investor? Nabitawan ko ang hawak kong ballpen. Ismael, hayaan mo ako magpaliwanag. So, ganun pa rin pala. Putol niya at may halong matinding pagkabigo ang boses. Akala ko ba wala na tayong lihim? Kaya mo ba ako tinulungan dahil naaawa ka sa akin? Dahil tingin mo hindi ko kayang bumangon mag-isa nang walang yaman ng mga Mendoza? Hindi, Ismael. Ginawa ko yun kasi sinisira ka ng tatay mo. Ayoko makita kang nahihirapan. Umiiyak kong sigaw. Pero sinira mo ang pride ko, Clarice. Ang akala ko, napatunayan ko na sa sarili ko. Pero sa huli, utang na loob ko pa rin pala sa pamilya mo ang lahat. Giit niya bago kinuha ang kanyang jacket at naglakad palabas ng opisina.
at iniwan ako mag-isa sa dilim. Hindi ko na hinayaang magtagal ang tampuhan namin. Hindi ko nahahayaang masira ang relasyon namin dahil sa miscommunication. Pinuntahan ko siya sa mansyon ng tatay niya dahil alam kong nandun siya para harapin si Don Ramon. At tama nga ako. Pagdating ko doon, nakita ko si Ismael na buong tapang na nakatayo sa harap ng kanyang ama. Ibinabalik ang tseke na naglalaman ng buong halaga ng pondo na may kasamang interes. Binabayaran ko na ang lahat ng utang ko sa mga Mendoza, Dad. At binabayaran ko rin ang kalayaan ko mula sa iyo. Deklara ni Ismael. Hindi niyo kontrolado ang buhay ko. Pumasok naman ako sa eksena. Ismael! Lumingon siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at humarap din kay Don Ramon. Don Ramon, hindi niyo kailanman mabibili ang pagkatao ng anak ninyo. At Ismael, ginawa ko yun hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagmamahal. Kung pride mo ang nasaktan ko, hihingi ako ng tawad araw-araw. Pero wag mo naman talikuran ang pag-ibig natin dahil lang doon. Tumingin si Ismael sa akin. Nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Ang galit ay napalitan ng matinding pagkaunawa. Nirealize niya na handa akong isakripisyo ang lahat para lang sa kaligtasan niya. Isang taon pa ang lumipas matapos ang matinding bagyo sa aming buhay. Sa wakas, naging matatag at tuluyan ng naging independyente ang kumpanya ni Ismael na walang kahit anong tulong mula sa pamilya Lopez o Mendoza. Napatunayan niya sa buong mundo na kaya niyang magtagumpay gamit ang sariling kakayahan. Ngayong araw ang kasal namin. Hindi ito ang ingranding kasal na pinalano ng mga magulang namin noon sa hotel para sa business alliance. Ito ay isang simpleng garden wedding na dinaluhan lang ng mga totoong nagmamahal sa amin. Kabilang na si Manang Rosa na naging tulay ng kwento namin at ang aking mga magulang na natutunan na ring rerespetuhin ang aming desisyon. Nakatayo ako sa dulo ng altar. Nakasuot ng simpleng puting belo. Sa dulo, nakatayo si Ismael. Nakatingin sa akin habang may mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Nung hawakan niya ang kamay ko, bumulong siya. You look beautiful, my Anya. At ikaw naman ang pinakagwapong amo ko, Ismael. Nakangiti ko namang sagot. Nagsimula ang seremonya ng may pag-ibig na walang halong interes, walang halong takot, at higit sa lahat, walang pretensyon. Matapos ang kasal, lumipat kami sa isang simpleng bahay na itinayo mismo ni Ismael para sa aming dalawa. Isang gabi, habang umuulan, muli ng malakas, nakaupo kami sa veranda habang umiinom ng tsaa. Nakasandal ang ulo ko sa matipuno niyang balikat, habang ang kamay niya ay nakapulupot sa bewang ko. Salamat, Clarice. Biglang sabi niya. Para saan? Tanong ko naman. Salamat dahil nagpanggap kang katulong noon. Kung hindi mo ginawa yun, baka natuloy na nga ang kasal natin pero magiging miserable tayo pareho. Dahil hindi natin kilala ang totoong puso ng isa't isa. At salamat sa hindi pagsuko sa akin ha, kahit nung naging tanga ako dahil sa pride ko. Natawa ako ng bahagya. Salamat din sa iyo, Ismael, dahil hinayaan mo akong makita ang totoong ikaw. Kahit na medyo madaya ka sa parteng nalaman mo agad na ako si Clarice. Ang mahalaga ngayon, alam na natin ang totoong ugali ng isa't isa. At handa kitang mahalin sa hirap at ginhawa. Bilang si Ismael na asawa mo. Hinalikan niya ako sa labi. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa para sa aming hinaharap. Dito nagtatapos ang kwento ng mapanggap na katulong at ang kanyang misteryosong amo. Natutunan namin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa estado ng buhay.
kundi sa katapatan ng puso na handang magsakripisyo at magpatawad para sa taong mahal mo. Ang pag-ibig ay hindi isang negosyo na pwedeng idaan sa kasunduan o sa kalkulasyon. Minsan, kailangan nating tanggalin ang lahat ng maskara, marangayang anyo at maging ang ating mataas na pride para makita kung sino ang totoong nagmamahal sa atin. Ang pagpapatawad, komunikasyon at pagtanggap sa kahinaan ng bawat isa ang tunay na pundasyon ng isang relasyon na walang katapusan. Wakas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.